Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot na hindi gumagana ang pump controller. Tara, simulan na natin. Mga boss, ito ba isang start-stop controller? Tatlong pump motor po ito, kaya tatlo rin po yung start-stop control nito. Sa pag-check po nito, unahin po natin yung power supply, pangalawa naman po yung magnetic contactor, at pangatlo naman po ang pilot lights at mga switches. Mga boss, i-check po natin kung saang circuit breaker siya nakaload. Kapag alam na po natin kung saan, kuhaan po natin ng voltahe. Nakakuha po tayo ng 231 volts. Ibig sabihin ay okay ang supply. Upon checking po, umaandar po ang pump motor pero naka-off po ang control. Possible po ay na-weld na po ang contact ng magnetic contactor. Nakalubog po ang contact ng magnetic contactor kapag naka-on. I-off po muna natin. Dapat po ay umangat ang contact nito. Naiwan pong nakalubog ang contact. Kaya kailangan na po itong palitan. Temporary po ay papalit muna natin yung magnetic contactor ng pump A sa pump C. Dahil sira naman po ang pump nito. Same specs din naman po ito. That's right! Mga boss, try po muna natin palitan ng magnetic contactor. Huwag po muna yung overload. Okay. Magkaiba po sila ng rating ng overload, pero pwede naman po itong iset. Mamaya po, kapag hindi po gumana ang overload ng pump A, ipapalit din po natin itong overload ng pump C. Nakaset po ito ng 30 amperes. Samantalang yung pump C ay nakaset sa 23 amperes. Hanggang 32 amperes naman po yung kanyang maximum ampere. Kaya masiset naman po natin ito sa 30 amperes. Okay. Mga boss, kalasin na po natin. Ihiwalay muna natin ang overload sa magnetic contactor. Medyo marami po talaga itong wire at hindi po pwede magkapalit-palit. May mga number naman po ito, pero mas maganda rin po na mapag-aralan din po ninyo kung para saan at anong gamit ng mga number sa magnetic contactor. Katulad po ng A1 at A2, ito po ang kanyang magnetic coil. 13 and 14 para sa normally open auxiliary contact. 21 and 22 para sa normally closed auxiliary contact. Para maiwasan po natin magkapalit-palit, tagingan po muna natin ang mga wires bago po natin i-disconnect. Okay! Check po natin kung lahat po ng wire ay may tagging na. Kapag okay na po, ay simulan na po natin i-disconnect.
Kapag nakalas na po natin ang magnetic contactor ng pump A, i-disconnect naman po natin yung magnetic contactor ng pump C. Ito po yung nag-stack up na magnetic contactor. Hindi pa po natin ito itatapon. Try po muna natin itong linisin. Pero temporary po ay ipalit po muna natin itong magnetic contactor. Dahil kailangan nang magamit yung pump A. Siguraduhin din po na kompleto ang tagging ng wire bago i-disconnect. Bukod sa auxiliary contacts, may makikita po kayong L1T1, L2T2 at L3T3. Ito po ang kanyang main contacts. Mga boss, continuity test po muna natin yung magnetic contactor ng pump C. Pindutin nyo lang po yung plastic sa gitna para mag-connect yung mga normally open contacts. Mga boss, okay naman po yung mga main contacts. Nilagay na po natin yung magnetic contactor. Sinunod lang po ulit natin yung mga tagging. Ibalik na rin po natin yung kanyang overload. Ngayon po ay buksan na po natin yung circuit breaker para matesting. Mga boss, kung napapansin nyo po, dapat po ay nakailaw na po yung red na pilot light. Oh no! Dapat po ay naka-idle muna kapag hindi pa po naka-on ang pump. May problema pa po yung kanyang control circuit. Dahil hindi rin po gumana yung start button. Check po muna natin yung linya na galing sa overload. I-reset po natin at baka po nag-trip. Mga boss, wala pa rin po. Pagpalitin na po natin yung overload. Huwag po natin kalimutan yung tagging bago po disconnect. I-set na po natin sa 30 amperes. Mga boss, naipalit na po natin yung overload. I-testing na po natin. Mga boss, okay na po yung kanyang control circuit. Kaya na po natin i-on. What? Mga boss, hindi pa rin po gumana. Oh no! Mga boss, isa-isahin po natin yung mga push button. Idirekta po muna natin yung contact ng off button. Gumana na po yung power circuit at nag-energize na po yung magnetic contactor. Palitan na po natin yung off push button. Pagkatapos po ay testingin po ulit natin. Wow!
Okay na po. Gumagana na po yung control circuit at power circuit. Yes! Need na lamang po natin palitan yung busted na run indicator. Okay! Mga boss, palitan na po natin ang indicator. Testingin na po uli natin. Yay! Mga boss, okay na po. Ngayon naman po ay kuhanan po natin ang perahe. Sa next vlog ko po, papalitan po natin ito ng mas mababang overload. Dapat po ay nasa 13 amps lang po ang setting ng overload nito. Useless na po kasi yung overload nito. Mga boss, kung nagustuhan nyo aking video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito lang at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.